Ang gabi ng manananggal. Ako si Andres, 12 taon. Isang tahimik na bata mula sa isang maliit na baryo sa Pilipinas na napapaligiran ng makakapal na kabubatan at mga tanim ng tubo. Habang lumalaki, laging kinukwento sa akin ng aking lola, si Lola Lita, ang mga kababalaghan na nagaganap tuwing gabi. Pero ako, hindi ako naniniwala sa mga kwento niya. Isa lamang itong mga alamat o mga kwentong nakakatakot para sa mga bata. Isang gabi, habang nakaupo kami sa harap ng apoy, sinabi ni Lola Lita na, sinasabi nila, Andres, na ang manananggal ay dumarating sa ating baryo tuwing buwan ng Agosto. Ang manananggal ay isang nilalang na lumilipad at kumakain ng dugo, lalo na ang mga hindi pa ipinapanganak. Hindi ako naniwala. Para sa akin, mga kwento lang ito ng matatanda. Ngunit nang dumating ang gabing iyon, ang gabing hindi ko malilimutan, nagbago ang lahat. Habang ang buwan ay tumataas sa kalangitan, ang buong baryo ay nilubog sa isang hindi maipaliwanag na katahimikan. Ako ay nakahiga sa kama ko, ang hangin ay hindi karaniwang mainit, kundi may kakaibang lamig. Bigla akong nakarinig ng isang kaluskos mula sa bintana. Lumakas ang kaba ko. Tumalon ako mula sa kama, ang puso ko ay mabilis na tumitibok sa dibdib. Lumapit ako sa bintana at sumilip. Ang nakikita ko ay isang babae, hindi isang ordinaryong babae. Ang mukha niya ay maputla, at ang mga mata ay kumikislap ng dilaw na parang apoy. Nakakatakot siya. At ang pinakamalala, ang katawan niya ay nawawala mula sa baywang pababa. Lumulutang siya sa hangin, at sa kanyang likod ay may malalaking pakpak na parang mga pakpak ng paniki. Manananggal. Ang dugo ko ay parang tumigil sa pagdaloy. Naalala ko ang mga kwento ng lola ko na ang manananggal ay kumakain ng dugo ng mga hindi pa ipinapanganak. Buntis ang mama ko. Hindi ko na kayang magdalawang isip. Kinuha ko ang isang maliit na kutsilyo mula sa aking istante at tumakbo ako palabas ng bahay, mabilis at walang takot. Hindi ko na iniisip ang sarili ko, ang iniisip ko lang ay kung paano ko mapoprotektahan ang mama ko. Ang mga paa ko ay nanginginig habang tumatakbo ako patungo sa bukirin, kung saan nakita ko ang kalahating katawan ng manananggal na nakahiga. Habang papalapit ako, narinig ko ang isang mabagsik na pag-ungol. Ang mga pakpak ng manananggal ay lumilipad sa hangin, at ang ulo niya ay ikinukubli sa madilim na kalangitan. Hindi ko kayang hayaang makalapit siya sa mama ko. Kung hindi ko siya mapigilan, wala nang makakapagligtas. Kumuha ako ng asin mula sa aking bulsa at pinahid ito sa paligid ng katawan ng manananggal. Alam ko mula sa mga kwento ng lola ko na makakatulong ang asin para hindi magdikit ang katawan nito. Ang mga kamay ko ay nanginginig sa takot, ngunit kailangan kong magpatuloy. Bigla na lang, ang ulo ng manananggal ay lumingon at tinitigan ako ng matalim na mata. Tapos, tumili siya ng isang nakakilabot na sigaw. Pakiramdam ko ay parang ang buong kagubatan ay gumalaw sa lakas ng kanyang tunog. Tumigil ito sa ere, ang mga mata niya ay puno ng galit. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Ang manananggal ay mabilis na bumaba sa akin, ang mga pangil at mga kuko ay nakatutok sa aking leg. Tumalon ako at mabilis na inihagis ang asin sa kanyang mukha. Ang manananggal ay huminto at umungol ng matinding sakit, pero hindi pa siya natapos. Nagpatuloy siya, at nakita ko ang kanyang katawan na lumilipad papunta sa akin. Bumangon ako at nakita ko ang isang matalim na pangakyat na ginagamit ng tatay ko sa pagtatanim ng tubo. Kinuha ko ito at mahigpit na hinawakan. Alam ko, ito na ang pagkakataon ko. Bumalik ang manananggal, at sa isang mabilis na pag-ikot, bumaba siya patungo sa akin, ang mga mata niyang mas lalong nagningning. Hindi ako natakot. Ang sakit ng puso ko ay napalitan ng tapang. Nang ang manananggal ay bumaba upang salagin ako, pinutol ko ang katawan nito gamit ang pangakyat. Mabilis kong tinaga ang katawan ng manananggal at nahulog ito sa lupa. Ang mga pakpak nito ay hindi na kayang kumilos. Ang manananggal ay tumili sa matinding kirot, ngunit hindi na ito nakatagal. Ang katawan nito ay nagsimulang mamatay at hindi na muling bumangon. Pagkatapos ng gabing iyon, bumalik ako sa bahay. Ang mama ko ay nagising na parang walang nangyari. Inakbayan ko siya at tinanong kung okay lang siya. Hindi ko na siya sinabi kung ano ang nangyari, pero alam kong nakita ko ang takot sa mata ko. Sinabi ko sa kanya na okay lang kami, mama. Simula noon, hindi na ako muling nagsalita tungkol sa gabi ng manananggal. Alam ko na ang baryo namin ay hindi malilimutan ang batang nakipaglaban sa manananggal. Hindi ko rin makakalimutan ang takot na naramdaman ko.
Pero minsan, kapag may mga gabi na ang mga hangin ay tahimik, natatakot pa rin ako.